kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa mga oras na ito. Sa araw na ito, ipagpatuloy natin ang pagbabasa ng Aklat ni Job. At ito ang part 6 na pinamagatang Ang Huling Pahayag ni Job sa Kanyang Kaso. Mula sa 29 na kabanata, unang talata, hanggang 31 kabanata, 40 talata. Basahin natin ang huling salita ni Job. Nagsimulang magsalita muli si Job. Kung pwede lang maging katulad ng dati ang buhay ko, noong binabantayan ako ng Diyos. Laging kasama ko noon ang Diyos at binigyan niya ako ng liwanag habang naglalakad ako sa kadiliman. Iyon ang mga araw na ako ay maunlad at ang pagkakaibigan sa Diyos ang nagpoprotekta sa aking tahanan. Kasama ko noon ang makapangyarihang Diyos at napapaligiran ako ng lahat ng anak ko. Ang aking mga baka at kambing ay nagbibigay ng maraming gatas at ang aking mga puno ng olibo ay tumubo sa pinakamabatong lupa. Sa tuwing nagpupulong ang mga matatanda ng lungsod at ako'y pumapalapit sa kanila, tumatabi ang mga kabataang lalaki kapag nakita nila ako at tumatayo ang mga matatanda upang ipakita sa akin ang paggalang. Ang mga pinuno ng mga tao ay titigil sa pagsasalita kahit ang mga pinakamahalagang tao ay tumahimik. Lahat ng nakakita sa akin o nakarinig sa akin ay may magagandang bagay na masasabi tungkol sa aking ginawa. Nang humiyaw ang dukha, tinulungan ko sila. Nagbigay ako ng tulong sa mga ulila na wala nang mapupuntahan. Pinuri ako ng mga taong nasa matinding paghihirap at tinulungan ko ang mga balo na makahanap ng katiwasayan. Palagi akong kumikilos ng makatarungan at patas. Ako ay naging mga mata para sa bulag at mga paa para sa pilay. Para akong ama ng mga mahihirap at pumapanig sa mga estrangherong nasa problema. Iginuho ko ang kapangyarihan ng malulupit na tao at iniligtas ang kanilang mga biktima. Palagi kong inaasahan na mabuhay na mahabang buhay at mamatay sa bahay ng maginhawa. Para akong puno na laging may tubig ang mga ugat at basa ng hamog ang mga sanga. Lagi akong pinupuri ng lahat at hindi ako binigo ng lakas ko. Kapag nagbigay ako ng payo, ang mga tao ay tahimik at nakikinig ng mabuti sa aking sinasabi. Wala na silang maidagdag nang matapos ako. Ang aking mga salita ay lumubog na parang patak ng ulan. Tinanggap sila ng lahat, tulad ng pagtanggap ng mga magsasaka sa ulan sa tagsibol. Ngumiti ako sa kanila nang mawalan na sila ng tiwala. Ang aking masayang mukha ang nagpalakas ng kanilang loob. Ako ang namahala at gumawa ng mga desisyon. Pinamunuan ko sila gaya ng isang hari na pinamumunuan ang kanyang mga hukbo at binigyan ko sila ng kaaliwan sa kanilang kawalan ng pag-asa. Subalit, pinagkakatuwaan ako ng mga lalaking mas bata sa akin ngayon. Noon pa man ay napakawalang halaga ng kanilang mga ama, kaya hindi ko sila hinayaang tumulong sa aking mga aso sa pagbabantay ng mga tupa.
Sila ay langkay ng mga pagod na lalaki, masyadong mahina upang gumawa ng anumang trabaho para sa akin. Sila ay napakahirap at gutom na sila ay ngangangat ng mga tuyong ugat sa gabi sa mga parang tiwangwang na lugar. Hinugot nila ang mga halaman sa disyerto at kinain, maging ang mga walang lasa na mga ugat ng puno ng walis. Lahat ay tinaboy sila ng may sigawan, na parabang sinisigawan nila ang mga magnanakaw. Kinailangan nilang manirahan sa mga kuweba, sa mga butas na hinukay sa gilid ng mga bangin. Sa labas ng kagubatan ay umaalulong sila na parang mga hayop at nagsisiksikan sa ilalim ng mga palumpong. Isang walang kwentang pangkat ng mga walang pangalan. Sila ay pinalayas sa lupain. Ngayon ay dumating sila at pinagtatawanan ako. Ako ay walang iba kundi isang biro sa kanila. Tinatrato nila ako ng may pagkasuklam. Sa tingin nila ay napakabuti nila para sa akin, at lumapit pa sila at dumura sa aking mukha. Dahil ginawa ako ng Diyos na mahina at walang magawa, nilalabanan nila ako ng buong galit. Inaatake ako ng mandurumog na ito. Pinapatakbo nila ako. Inihahanda nila ang kanilang huling pag-atake. Hinarang nila ang aking pagtakas at tinangka akong pinsalain at walang makakapigil sa kanila. Bumubuhos sila sa mga butas ng aking mga depensa at bumagsak sa ibabaw ko. Ako ay dinaig ng sindak. Ang aking dangal ay nawala na parang ihip ng hangin at ang aking kasaganaan na parang ulap. Ngayong malapit na akong mamatay, walang lunas sa aking paghihirap. Sa gabi ang aking mga buto ay sumasakit lahat. Hindi tumitigil ang sakit na nanunuot sa akin. Hinawakan ako ng Diyos sa aking kwelyo at pinilipit ang aking mga damit pagkawala sa hugis. Inihagis niya ako sa putik. Ako ay walang binuti kaysa sa dumi. Tumatawag ako sa iyo, O Diyos, ngunit hindi ka sumasagot. At kapag nananalangin ako, hindi mo pinapansin. Malupit mo akong tinatrato, inuusig mo ako ng buong kapangyarihan mo. Hinayaan mo akong tangayin ng hangin, inihagis mo ako sa isang nagngangalit na bagyo. Alam kong inihahatid mo ako sa aking kamatayan, sa tadhanang nakalaan para sa lahat. Bakit mo sinasalakay ang isang wasak na tao? Isang taong walang magawa kundi humingi ng awa. Hindi ba ako naiyak sa mga taong may problema at naawa sa mga nangangailangan? Inaasahan ko ang kaligayahan at liwanag, ngunit ang dumating ay problema at kadiliman. Nagkasira-sira ako dahil sa pag-aalala at sakit. Araw-araw akong nagdurusa. Sa karimlan ako'y gumagala nang walang anumang sikat ng araw. Tumayo ako sa publiko at humingi ng tulong. Ang aking tinig ay malungkot at nag-iisa, gaya ng mga sigaw ng isang asong gubat o ng ostrich. Ang aking balat ay umitim, inaapoy ako ng lagnat. Kung saan minsan ay nakarinig ako ng masasayang musika, ngayon ay tanging pagluluksa at pag-iyak na lamang ang aking naririnig. Ako ay gumawa ng isang taimtim na pangako na hindi kailanman
titingin ng may pagnanasa sa isang babae, ano ang ginagawa sa atin ng makapangyarihang Diyos? Paano niya ginagantihan ang mga ginawa ng tao? Nagpapadala siya ng kapahamakan at kapinsalaan sa mga gumagawa ng mali. Alam ng Diyos ang lahat ng aking ginagawa. Nakikita niya ang bawat hakbang ko. Sumusumpa ako na hindi ako kailanman kumilos ng masama at hindi kailanman nagtangkang manlinlang sa iba. Hayaang timbangin ako ng Diyos sa matapat na timbangan at makikita niya kung gaano ako kainosente. Kung ako ay tumalikod sa tamang landas o hinayaan ang aking sarili na maakit sa kasamaan, kung ang aking mga kamay ay nabahira ng kasalanan, kung gayon, hayaang masira ang aking mga pananim o hayaang kainin ng iba ang pagkain na aking tinatanim. Kung ako ay naakit sa asawa ng aking kapitbahay at naghintay nakatago sa labas ng kanyang pintuan, kung gayon, hayaan ng aking asawa na magluto ng pagkain ng ibang lalaki at matulog sa higaan ng ibang lalaki. Ang ganitong kasamaan ay dapat parusahan ng kamatayan. Ito ay magiging tulad ng isang mapanirang impyernong apoy na nilalamon ang lahat ng mayroon ako. Kapag nagreklamo laban sa akin ang isa sa aking mga lingkod, pakikinggan ko siya at pakikitunguhan ko siya ng patas. Kung hindi, paano ko haharapin ang Diyos? Ano ang masasabi ko kapag dumating ang Diyos para hatulan ako? Ang parehong Diyos na lumikha sa akin, ang lumikha din sa aking mga lingkod. Kailanman ay hindi ako tumanggi na tumulong sa mahihirap. Kailanman ay hindi ko hinayaang mabuhay ang mga balo sa kawalan ng pag-asa o hayaang magutom ang mga ulila habang kumakain ako. Buong buhay ko, inalagaan ko sila. Kapag nakakita ako ng isang taong nangangailangan na napakahirap para bumili ng damit, binigyan ko siya ng damit na gawa sa lana na nagmula sa sarili kong kawan ng mga tupa. Pagkatapos ay pupurihin niya ako ng buong puso. Kung sakali niloko ko ang isang ulila na alam kong maaari akong manalo sa korte, kung magkagayoy, mabali nawa ang aking mga bisig, naway mapunit sila sa aking mga balikat. Dahil natatakot ako sa parusa ng Diyos, hindi ko magagawa ang ganoong bagay. Hindi kailanman ako nagtiwala sa mga kayamanan o ipinagmamalaki ang aking kayamanan. Hindi ko kailanman sinamba ang araw sa liwanag nito o ang buwan sa lahat ng kagandahan nito. Hindi ako nailigaw upang parangalan sila sa pamamagitan ng paghalik sa aking kamay bilang paggalang sa kanila. Ang gayong kasalanan ay dapat parusahan ng kamatayan. Itinatanggi nito ang makapangyarihang Diyos. Kailanman ay hindi ako natutuwa kapag ang aking mga kaaway ay nagdusa o nalugod kapag sila'y nakatagpo ng kapahamakan. Hindi ako kailanman nagkasala sa pamamagitan ng pagdarasal para sa kanilang kamatayan. Alam ng lahat ng taong nagtatrabaho para sa akin na palagi akong tumatanggap ng mga estranghero. Inanyayahan ko ang mga manlalakbay sa aking tahanan
at hindi ko sila hinayaang matulog sa mga lansangan. Sinusubukan ng ibang mga tao na itago ang kanilang mga kasalanan, ngunit hindi ko kailanman itinago ang aking kasalanan. Hindi ako kailanman natakot sa sasabihin ng mga tao. Hindi ako tumahimik o nanatili sa loob ng bahay dahil natatakot ako sa pangungutya nila. Wala bang makikinig sa sinasabi ko? Sumusumpa ako na ang bawat salita ay totoo. Hayaang sagutin ako ng makapangyarihang Diyos. Kung ang mga paratang sa akin ng aking kalaban ay isinulat upang makita ko sila, ipinagmamalaki kong isuot ang mga ito sa aking balikat at ilagay sa aking ulo na parang korona. Sasabihin ko sa Diyos ang lahat ng aking ginawa at itataas ang aking ulo sa harapan niya. Kung ninakaw ko ang lupang sinasaka ko at kinuha ito sa mga nararapat na may-ari nito, kung nakain ko na ang mga pagkaing tumubo doon, ngunit hinayaan kong magutom ang mga magsasaka na nagtanim nito. Kung ganon, sa halip na trigo at sebeda, naway mga damo at dawag ang tumubo. Ang mga salita ni Job ay natapos na. At dito nagtatapos ang part 6 ng aklat ni Job. Abangan bukas ang pagpapatuloy ng aklat ni Job sa part 7 na pinamagatang ang mga salita ni Elihu. Hanggang sa muli, patnubayan nawa tayong lahat ng dakilang Diyos Ama sa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Peace.